Ako ay narito, sumusuko sa'yo. Buong puso ko'y aalay sa'yo. Maging ito na labing araw ko, oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Biyaya mo'y laging sapat, hindi nagkukulang. Tulungan mo na masunod ang iyong kalooban at magtiwala sa iyo anuman ang harapin. Pagkat alam mo ang lahat mabuti sa akin. Sa buhay ko'y alay sa'yo. Oras at panahon, lakas at tinig ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo. Buong puso ko. Magandang umaga sa kanilang lahat at salamat sa Lord sa napakadakilang araw na ito ng linggo na muli niya pong ipinagkaloob sa atin. At higit sa lahat na tayo po ay patuloy na makapakinig ng kanyang salita at kahit po sa ating mga tahanan ay makapagbigay tayo ng pagsamba sa ating Panginoon. At ngayong umaga ay pupunta po tayo sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 11, the book of Acts chapter 11, and verse number 26. Acts chapter 11 and verse number 26. At pagkatapos dito ay tutungo tayo ng chapter 2. Now chapter 11, 26 ng book of Acts, the Bible says, "And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch." Now, ito po yung original Christian. At sila po'y tinawag na mga Kristiyano, ito mga disipulo doon sa Antioch. Ito yung mga original na Kristiyano. Now, at yan ang ating paksa ngayong umaga, original Christianity. Original Christianity. Na pag sinabing original, ang ibig sabihin po ay an origin or beginning. Hindi sila imitation lang. Sila yung umpisa. Sila ang pinagsimulan. Hindi sila imitation. Now, ngayon, ating po titignan sa chapter 2 kung paano po dumami itong mga original Christian na ito. Paano yung kanilang umpisa? Sa chapter 2, verse 41 to 47. Verse 41,
Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Na mula doon sa 11 apostol, ang Diyos ay nadagdagan po sila ng 3,000. In verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Alright? Ito po yung original Christian. Okay? They are the original, ito yung original Christianity. And let me remind you, one of the ways para mapanatili yung purity ng isang bagay, how they were originally supposed to be done, ay bantayan, panatilihin kung paano sila nag-umpisa. For example, sa KFC, kapag tayo ay nagpupunta, tinatanong tayo, original ba o yung manghang? Siyempre, most of the time, talagang gusto natin yung original. Maging sa buko pie. Gusto ng tao yung original. Okay? Maging sa Coke. Ewan ko, totoo ba? Yung yata talagang napanatili nila yung original na lasa ng Coke. At walang ibang Coke sa buong mundo. Kundi sila lang. Alam mo, ganun din. Ganun din. No? If Christians are going to live an original Christianity, they must go to the book of Acts. The book of Acts. At tignan, paano itong mga early church ay naglingkod, sumamba sa Panginoon at napanatili nila kung paano yung kanilang beginning, yung kanilang pag-umpisa, and how they conduct their lives bilang mga Kristiyano at lingkod ng Panginoon. Alam niyo, minsan nasasabi ko sa inyo, may mga ministries sa kasalukuyan, tinatawag nila silang Acts, the book of Acts ministry. Meron pang Acts chapter 2, Acts chapter 29 na church. But sad to say, hindi mo makikita sa kanila yung original Christianity. Pangalan lamang. Kaya ngayong umaga, ating tutitingnan mula sa Book of Acts at sa ilang mga sinunod ni Pablo, yung ilang mga bagay that original Christian, paano sila naglilingkod, sumasamba, and how they conduct their lives bilang sila po yung original na mga mananampalataya. Number 1, in chapter 2, verse 42, makikita po ninyo that original Christianity, yung genuine, the real thing, okay? Number 1, original Christianity, number 1, makikita nyo sa chapter 2, verse 42, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Verse 42, and they continued steadfastly, saan? In the apostles' doctrine. Hindi sila nag-iimbento ng kanilang sariling paraan. Hindi sila yung klase ng mga Kristiyano na kung anong maisip na lamang na ito, maganda ito, tama ito, dito dadami tayo. Hindi ganoon. Hindi po sila ganoon. Alright, the early church was not finding new ways to do things, but they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Nanatili silang matibay sa mga aral ng apostol. Kaya number 1, makita nyo, the original Christianity continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ganun din, kapatid, ang ating church, Calvary Bible Baptist Church, will only be an original Christian if we continue steadfastly in the apostles' doctrine, sa mga turo, sa mga aral ng apostol. Now,
Ano ba ang turo? Ano ba ang aral ng mga apostol? Makikita niyo naman sa verse number 32 hanggang maging 36. Verse 32, sa kanilang preaching, makikita niyo ito, sabi niya sa kanilang preaching, this Jesus had God raised up, whereof we are all witnesses. They preach Christ. At maging sa 36, sabi ni Peter sa kanyang preaching, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that Jesus, same Jesus whom He crucified, both Lord and Christ. Sa chapter 3, verse number 6, then Peter said, silver and gold have I none, but such I have given thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In chapter 4, verse number 10. Yes, they preach Christ. They exalt Christ. Wala nang iba. In chapter 4, verse number 10 and number 12, be it known unto you all, that to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you whole. Verse number 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby ye must be saved. Matibay sila sa kanilang aral. Matibay sila sa kanilang pong mga turo. They preach the Lord Jesus Christ. They exalt the name of the Lord Jesus Christ. They preach Christ. They exalt His humanity, His deity. In Philippians 2, verse number 5 to number 8, sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat siya Diyos, hindi niya inaring panangnan ang kanyang pagkapantay sa Diyos, kundi nagkanyang alipin, nakitulad sa mga tao, nagpakababa, at naging masunurin hanggang sa kamatayan doon sa krus. Kaya nga sa pangalan niya, sabi niya, luluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa ilalim ng lupa, at maging ng nasa ilalim ng lupa. Yes, original Christianity continued steadfastly in the apostles' doctrine. They preached the second coming of Christ. They preached judgment, they preached repentance. Ito, makapit ang apostles' doctrine. In chapter 3 and verse number 19, sa kanila pong preaching, but Peter and John answered and said unto them, sa karamihan ng tao, whether it be right in the sight of God, why hearken unto you, more than unto God judge you. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. In 3:19, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. They preach repentance, they preach judgment. Even Apostle Paul, na siya po'y tumayo sa harapan ng mga hari, sa harapan ng governor, he preached judgment na darating. At sabi ng Biblia ay nangatog itong si Felix. Natakot siya. But of course, ang layunin ni Pablo hindi manakot, kundi magbigay ng warning na kung hindi kayo magsisisi at mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, hahatulang kayo ng Panginoon. Yes, original Christianity continued steadfastly in the apostles' doctrine. All right. They preach Christ, they preach judgment, they preach salvation by grace through faith. In chapter 13, verse 38 hanggang 39, ito ang napakahalagang mapanatili at makita lagi ng Panginoon sa ating pong church. Na tayo'y matibay sa mga aral ng apostol.
chapter 13, verse 38 to 39. Yes, we preach salvation by grace through faith. Ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos, makakamtan sa magitan ng pananampalataya, at ito'y na kay Kristo Jesus po lamang. By grace through faith, biyaya ng Diyos. Kaloob na walang bayad sa mga taong hindi naman karapat-dapat. But by the grace of God, papagindapating ka ng Diyos kung mananampalataya ka sa ating Panginoong Kristo. Chapter 13, verse 38 to 39, lagi nating ine-emphasis yung kalilipuling binibigyang diin. 33 to 38 to 39, be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which you could not be justified by what? By the law of Moses. Walang kaligtasan, walang kapatawaran, hindi ka aariing sakdal ng Diyos sa kanyang paningin sa pagsunod sa anumang kautusan, but by faith in Christ Jesus alone. If you remember, yung binigyang diin sa chapter 16, 13 hanggang 31, nagtanong yung Philippian jailer, mga Ginoo, ano ba ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ang sagot ni Peter is what? Ni Pablo is what? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Okay? Hindi ka makalalapit sa Diyos sa magitan ni Maria. Okay? Hindi ka maaaring hugasan ng iyong kasalanan sa magitan ng apoy sa purgatorio. Hindi yung pangumpisal sa pare. Walang Diyos o santong makatutulong sa iyo para makalapit ka sa Diyos. No, ang kaligtasan para tanggapin ka ng Panginoon ay by grace through faith in Christ Jesus alone. Ito po yung Apostles' Doctrine. Naalala nyo, sa chapter 10, 25 hanggang 26, meron isang lalaki na inakala niya na siya, para makalapit sa Diyos, ay kailangan niyang lumapit kay Peter. In chapter 10, verse 25 to 26 ng Book of Acts, pero ito po yung si Cornelius. Chapter 10, 25, nung si Peter ay kanyang makita, lumuhod siya upang sumamba kay Peter. Chapter 10, 25, and as Peter was coming in, Cornelius met him and what? Fell down his feet and worshiped Peter. You see that? Inakala niya upang siya po'y kalugdan ng Diyos, ay kailangan pa niyang lumapit kay Peter at lumuhod sa harapan ni Peter. You see? Nagpatira pa. Sinamba si Peter. But verse 26, but Peter took him up saying, tumayo ka, ako'y tao ring katulad mo. Hindi niya tinanggap ang pagsamba. Maging ito si John, sa chapter Revelation 22, 8-9. Revelation 22, 8-9. Ito ang original Christianity. Alright? Revelation chapter 22, verse 8-9. 8. And I, John, saw these things and heard them. And when I heard and seen, I fell down to worship before the feet of what? The angel. Ito si John. Okay, nagpatira pa siya sa paanan ng anghel upang sumamba. Sa anghel na nagpakita sa kanyang lahat ng mga bagay nito. Now, ano ang sagot ng angel, ng holy angel? Verse number 9, then saith he unto me, see,
thou do it not. Mag-ingat ka na nagawin mo yan sapagkat sapagkat ako'y fellow servant of thy brethren the prophets, and of them which keep the saying of this, worship God. Even angel, hindi tinanggap ang pagsamba ni John. Bakit sasabi niya, huwag mong gawin yan. Ako'y alipin din, gaya mo. Worship God. You see, ito po mga kaibigan ang tinatawag na apostles' doctrine. At dito makikita po ninyo yung original Christian, kay sila po yung matibay na para sa mga gantong klase po ng aral. Yes. Original Christianity continues steadfastly in the apostles' doctrine. Alright? Ulitin ko, real Christianity spend time in God's Word. Matibay sa mga salita ng Diyos. Okay? Natututo sila at alam nila kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. At ito'y lahat pawang galing sa Word of God. And you will never be an original without being steadfast in the Word of God. Number 2. In Acts chapter 2, verse 42 pa rin, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in what? In prayers. In prayers. Original Christianity, praise. Sila po'y nananalangin. They spend time in prayers. Sa tuwing nagkakatipon-tipo sila, naroon sila sama-samang dumadalangin. And let me remind you, you will have a heart and mahihirapan ka talaga. Na yung puso mo'y maingatan mong tapat at well-pleasing to God if you do not talk with God daily in prayers. Manlulupaypay ka, manlalamig ka, manghihina ka, matatalo ka ng tukso, ng kasalanan, babalutin ka ng takot sa puso mo sa gantong kapanahonan. Kung hindi ka magiging seryosong makikipag-usap sa Diyos sa tuwina, sa magitan ng panalangin. Yes, it is time spent in prayer. Alright, that set our heart on fire for God. In Matthew 7:7, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Sapagkat ang bawat humihingi, nakatatanggap. Ang bawat naghahanap, nakasusumpong. Ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan ng langit. Alright? Prayers. Alright. Pakikipag-usap sa Panginoon. Sinasabi yung kanilang mga dalahin, yung kanilang mga kahilingan sa Diyos. Now, let me remind you, nagbigay yung warning ng Lord na sa ating panalangin ay huwag tayong gagamit ng anumang paulit-ulit. Iwasan yung vain repetition. Ang ibig sabihin, ang panalangin, ito po yung pakikipag-communicate mo, pakikipag-usap mo sa Panginoon Diyos. Katulad ng pagkausap mo sa iyong sariling ama na iniibig at iginagalang. Hindi mo sinasaulo ang sasabihin mo sa tatay mo na nasabi mo na kanina, iyon pa rin sasabihin mo mayat maya sa tuwing ng kaharap mo siya. Alright? Yes. Original Christianity, praise. Kaya we encourage our members to pray sa mga nangangailangan, sa mga may sakit. Kapasalamat tayo sa Lord. Yung ating kapatid na si Emily ay nakauwi na sa bahay. Silang mag-asawa. Si Joy B, magaling na. Sabi niya kahapon ay malakas na po ako. Salamat sa Lord.
At sabi ko rin, pag-pray natin si Brother Samuel Garcia na nasa Nasugbu, Batangas. Mula na mag-lockdown, naroon siya. Hindi na siya nakauwi kay Maribik na kanyang asawa na nasa Santo Angel Sur. At sabi niya, nalulungkot siya doon. Nag-iisa lang siya na naiiwan. Yung pala mga kasamahan niya, karamihan ay mga taga Batangas din. Nakauwi silang lahat, siya lang ang naiiwan doon. Sabi ko si Brother, mag-pray ka. Mag-pray tayo na iuwi ka ng Diyos sa iyong tahanan. Yes, original Christianity, praise. Nananalangin po sila. Remember, gaya ng ginawa niya kay James, but in chapter 12, verse number 5, the Bible says, itong si Peter ay ikinulong, but prayer, dapat ang church ay dumalangin na para sa kaniya. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ang ginawa ng Lord, nagpadala siya ng angel, at yung angel, inilabas si Peter sa bilangguan. At si Peter ay nagpunta sa bahay ng kanyang mga kapwa, mga alagad, at ano yung kanyang dinatnan? Nadatnan niya yung kanyang mga kapwa, mananampalataya, ay sama-sama pa rin nananalangin. Yes, original Christianity, praise. Sila po'y dumadalangin sa Panginoon. Number 3, in Acts chapter 2 and verse 43, and fear came upon every soul. Pangatlong bagay na makikita nyo, meron silang fear of God. Fear of God. Original Christianity has a fear of God. May takot sila sa Diyos. Hindi sa ano pa man, hindi sa tao, hindi sa kanila pa man, hindi sa yes, nag-iingat tayo sa COVID-19, pero higit ang takot natin sa Panginoon. Hindi po ba? The fear of God, listen ka puli, ano ba yung fear of God ulit? Fear of God is not running in terror because you are afraid of God, na baka ikaw ay kanyang saktan. Hindi po gano'n. Ulitin ko ang takot sa Diyos, hindi po ito yung sa takot mo, nagtatago ka at tumatakbo ka, baka ikaw ay saktan. No. But again, it is a respect. Fear of God is a respect of who God is and what He can do to you and through you. Yun ang takot sa Diyos. Kaya ang sabi ko, di ba, the fear of God means ito ay reverential fear. Paggalang of who God is and what He can do to you and through you. Okay? At pag meron kang fear of God, hindi mo siya lalayuan o tatakasan. Kundi bagkus, yung takot mo sa Diyos ang maghahatid sa iyo upang ikaw ay magbigay honor, worship, service sa Diyos na iyong iginagalang. Yes. Original Christianity has a fear of God. And let me remind you, sa Revelation 14, verse number 7, we are commanded to fear God. We are commanded to fear God. Revelation chapter 14 and number 7. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of water. You see?
Remember si Joshua sa chapter 5, 13 to 15? Malapit na makikipaglaban sila sa Jericho. At gabi yun, may nakita siyang isang lalaki na may hawak ng tabak. Of course, na-discern niya na yung lalaking yun ay hindi pangkaraniwan. Ang sabi ni Joshua, ikaw ba'y sa amin o laban sa amin? Yung taong nakita niya ay nagpakilalang, I am the Lord of hosts. Kaagad na pag-unawa ni Joshua na ang kanyang kaharap ay ang Panginoon. At kaagad si Joshua ay nagpatira pa at sumamba sa harap ng lalaking yon. Walang iba kundi ang Panginoon ng mga hukbo. You see? Yung kanyang takot sa Diyos, naghatid upang kanyang luhuran at sambahin ang Panginoon. And even Peter, in chapter 5 ng Book of Luke, nung makita niya yung napakaraming isda na kanilang nahuli at napulot ang kanilang lambat, ay nagpatira pa at lumuhod sa paanan ng ating Panginoong Kristo. Alright, bakit niya ginawa yan? Because of fear. Ito yung tatawag na fear of the Lord. And original Christianity has a fear of God. In Proverbs chapter 8 and verse 13, Kawikaan chapter 8 verse number 13, atin po itong basahin. Yes, we are commanded. Ito po pinag-uutos, inuutosan tayong magkaroon ka ng takot sa Diyos. Anong klaseng takot? Reverential. Reverential fear. Okay? Ito yung takot na maghahatid sa iyo upang ikaw ay sumamba, lumuhod, maglingkod, gumalang sa Panginoon, at layuan ang mga masasamang gawa o kasalanan. Kawikaan chapter 8 and verse 13. 8:13. The Bible says, the fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pagkamuhi, pagkapuot naman sa kasalanan. Saan pa? Pride, arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Yes, the fear of the Lord is to hate evil. Kaya nga ang taong may takot sa Diyos, hindi siya para magsusugal, hindi siya para maglalasing, hindi siya para gagawa ng mga masasamang gawa, hindi siya para luluhod sa mga Diyos-Diyosan. Because the fear of the Lord is to hate evil. Hindi siya para magmamataas at kanyang iisipin siya'y kala mong kung sino. No. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagkapuot sa kasalanan. And original Christianity has a fear of God. Number 4. Acts chapter 2, verse 44 hanggang 45, makikita niyo pa rin, pag sinabing, ang original Christianity, meron po silang malasakit sa isa't isa. Acts chapter 2, verse 44 hanggang 45. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had what need. They care for each other. May malasakit, may pag-ibig sa isa't isa. Meron silang pagtutulungan. Hindi sila yung mga klase ng tao na ang iniisip lamang ay yung kanilang sarili. No, may malasakit sila, meron silang pag-alaala sa kanilang mga kapatid sa Panginoon. Original Christianity is not concerned with what others do for them, but it is concerned with how they can help others. Yun ang original Christianity.
Nakikita natin yun, di ba? Nagagalit tayo. Yung mga tao na ang iniisip lagi, anong maibibigay sa amin? Anong maitutulong ng gobyerno? Anong maibibigay ng gobyerno? At minsan nga, natutulungan na ng gobyerno, nagko-complain pa, di ba? Ang iba, nag-aabusado pa. Nakakita niyo ba yun? Ha? Hindi kino-complain yung kanilang kapitan, yung kanilang barangay captain. Nagalit yung barangay captain. Ano? Nakalista rito yung mga natanggap na ibigay namin sa iyo. Ba't siya sabi, hindi ka nabibigyan? Gusto pala makadoble. Hindi gano'n ang mga totoong Kristiyano. Di ba? Bagkus ang ating kahangad, isuat, tayo nga ang makapagbigay. Tayo nga ang makatulong. Sapagat tayo na may nakakatanggap din naman ng sobra-sobra pa sa ating Panginoon. In Romans 15, verse 25 to 26. Romans 15, 25 to 26. 25-26. But now I go unto Jerusalem to minister. Kanino? Unto the saints. Bakit daw kailangan magpunta ni Pablo sa Jerusalem? Para maglingkod sa mga saints, sa mga kapwa niya mananampalataya. But it had pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain what? Contribution for the poor saints which are at Jerusalem. At sa 1 Corinthians chapter 16, makikita niya si Pablo na humingi siya ng tulong sa mga taga-Korinto upang dalhin naman sa Jerusalem para makatulong sa kanilang mga kapatiran na naghihirap doon sa Jerusalem. Yes, original Christianity has a fear of God and care for each other. Meron silang tinatawag na servant mindset. Wala silang pagmataas, hindi kanilang hangad lagay makatulong, makapaglingkod sa Panginoon at sa kanilang mga kapwa mananampalataya. And number 5, joyful spirit. Joyful spirit. Chapter 2 and verse 46. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness. Ano pa? Singleness of heart. Verse 47, praising God. Alright, meron silang gladness sa kanilang mga puso na nagpupuri sa Panginoon. Now, Christian, members, huwag natin kakalimutan, the world needs to see genuine Christians who are happy for the Lord. Ang ating kagalakan ay ang Panginoon. Hindi ang anumang mga bagay ng mundong ito, kundi siya. Sapagat atin naman talaga nakikita, napapatunayan, na mostly na mga bagay na pinahalagahan natin sa kasalukuyan, hindi importante pala. Hindi ba? Ang pinaka-importante ngayon ay walang iba kundi meron kang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Siya ang Savior mo, siya ang Panginoon mo, siya ang kagalakan mo, siya ang kaaliwan mo, siya ang lakas at tapang mo. Hindi ba? Alright. And ganun din, nakikita natin naman na
doing things, yung mga bagay na ginagawa natin sa Diyos, yun ang nagbibigay pa rin sa atin ng kagalakan. Kaya dito, sa kabila ng ating sitwasyon, mayroon pa rin tayong oras, mayroon pa rin tayong panahon para maglingkod sa Panginoon, para sumamba, para maging pagpapala, para maging encouragement, di ba? Sa mga nangangailangan, especially sa mga ating mga kasambahay sa ating Panginoon. Joyful spirit. Joyful spirit. Alright? At ito po'y nasa Panginoon, wala sa mga bagay ng mundong ito. Now, let me remind you, sa Nehemiah chapter 8, verse number 10, binanggit yung salitang, the joy of the Lord is your strength. Habang may kagalakan ka sa Panginoon, malakas ka, magtatagumpay ka. Matatalo mo anuman ang dumating sa mundong ito. The joy of the Lord is your strength. Alam niyo ni Pablo, kaya nga yung Philippian church, meron silang persecution, meron silang paghihirap. Okay, nababalisa sila sa naganap kay Pablo. Anong sabi ni Pablo sa kanila? Sa kanilang kabalisahan? Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Yes, the joy of the Lord is your strength. And original Christianity has a joyful spirit. Na nagbibigay papuri, pasalamat sa Panginoon. Sa kanilang mga nagagawa, at sa kanilang pong mga natatanggap. Kaya Christian, ito po yung mahalaga na ating babantayan at ingatang mapanatili sa ating church. Number 1, manatili tayong matibay sa mga aral ng apostol. Alright? We must continue steadfastly in the apostles' doctrine. Nasaan ba yung apostles' doctrine? Nasaan ba? Narito. Amen? Alright, maging matibay tayo, maging matatag tayo sa salita ng Panginoon. And secondly, pray. Ano man ang mangyari, pray. Okay, nababalisa ka, natatakot ka, nangangailangan ka, pray. Pray. Be careful for nothing, but in everything, by prayer. And supplication with thanksgiving. Magpasalamat ka na sa Lord. Okay? Ipaabot mong lahat ang iyong pangailangan sa Diyos. At manatili sa puso natin yung takot sa ating Panginoon. Igalang mo siya, mahalin mo siya, sambahin mo siya, at lagi mong sikapin at hangarin na, Lord, paano pa kita mapaglilingkuran? Yun ang taong merong fear sa Diyos. At huwag mawala sa atin yung malasakit sa ating kapatiran, at huwag mawala sa atin at lagi nating bantayan at panatilihin natin sa ating mga puso yung joyful spirit na ang ating kagalakan ay ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat sa iyo sa araw na ito. Salamat sa iyong salita. Salamat na ikaw ay nakilala namin at kami tumatayo, nananindigan sa iyong mga salita. At salamat, Lord, sa iyong pagdinig sa aming mga panalangin, sa aming mga kapatiran na nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng problema at pangangailangan. But Lord, salamat po, tinugunan mo, sinagot mo ang mga kahilingan ito. At patuloy pa rin kaming dumadalangin, Panginoon, na ang iyong mga anak na nasa ibang mga lugar, ingatan mo, patnubayan mo, at manatili nawa sa puso nila ang takot at kagalakan sa iyo. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Ingatan mo po about mga miyembro. And Lord, we are praying, Panginoon, that the time will come
na kami po ay muli mong iipunin sa lugar na ito. Mag-isalumban, Panginoon. At patuloy kaming dumadalangin at naghihintay at nananabik sa iyong pangako na ikaw ay muling magbabalik. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alright, tumingin po tayong lahat at sige, Brother Emerson, pagpriming ating pagkakaloob.